Annyeong! This is Pinay Mom in South Korea. For today's video, I am going to share how I met my husband. Siyempre, merong wedding picture sa background to complete yung setup ng vlog ko today. So let's start. How I met my husband. I met my husband in the Philippines way back 2007. January 2007. He went to Philippines to learn English. So we started as teacher and student. So yun yung una naming naging relasyon, dalawa. Tapos, ang maganda dito kay Alex kasi, kapag araw ng klase namin, ang gagawin niya, i-on niya na yung aircon. Isa sa mga sweetest thing na ginawa ng asawa ko noon, nung hindi pa kami mag-on, lagi akong may tubig. Naglalagay na siya ng glass of water sa table kasi alam niya na uhawin ako. Yung mga maliit na bagay pero super ma-appreciate mo. So okay yung naging relasyon namin as a teacher-student. Tapos, dumating yung Valentine's Day. Dito kasi sa Korea, pag Valentine's Day, yung mga girls ang nagbibigay ng chocolate sa mga boys. But since nasa Pilipinas si Alex, so Philippine style yung ginawa niya. Nag-prepare siya ng chocolate for me. Yung Kisses chocolate. Ayan, ganyan yung itsura nung binigay niya sa akin. Tapos may card. Ayan yung nakasulat sa card. I still have the card actually. So, tinatago ko yan. Kasi yun yung unang-unang regalo niya sa akin. Sabi ko nga, I still have the card. Ito yon. So, to Tonet. Tonet yung tawag niya sa akin. Happy Valentine's Day. You have to study harder than me, okay? From Alex. Ito yung nakasulat sa card kasi parang there were times na sa klase namin, nakakalimutan ko yung spelling ng English word. Tapos siya, alam niya. O diba, ako yung teacher pero mas magaling sa spelling yung student ko. Ayun yun. Kaya ito yung message niya dun sa Valentine's card. Yun yung story nun. So sabi ko nga, hindi ko alam na meron ng gusto sa akin si Alex that time. Ang feeling ko. Magre-react yun kung mapapanood niya to. Ay, hindi naman pala niya maiintindihan kasi Tagalog. So, after Valentine's Day, continue ko na yung kwento ko. After Valentine's Day, February 16, he asked me to take a video greetings para sa family niya sa Korea. Kasi that time, Korean New Year yata. And Korean New Year or Solal is very important holiday in South Korea. Kahit nasa Pilipinas si Alex, gusto niya na i-greet pa rin yung parents niya, yung family niya. And nahihiya siyang mag-video mag-isa. So, he asked me to do it with him. So, yan. Actually, hesitant ako na ipakita tong video na to. Yan yung video greetings na ginawa namin para sa family niya. Kasi, as in, throwback talaga yan 2007 pa yan Okay lang. Ayun. So, ayun, ganyan ako ka-itim, diba? Ganyan. At yung fashion na yan, uso yan that time. Mga bashers, pasok! So, yan yung greetings na ginawa namin. So, video na yan, habang nagbibigay ng message niya si Alex sa family niya, sumisingit ako, tas nabanggit ko na may husband. So, hindi, without knowing na magkakatotoo. So, naging asawa ko nga si Alex, di ba? So, yun lang. Grabe, no? Tas yan din yung unang beses na pinakilala ako ni Alex sa family niya. So, yun, continue pa rin yung klase namin ni Alex together. Kaya lang, parang feeling ko, napo-fall na sa akin si Alex. Napo-fall na sa akin si Alex, kaya nag-ask siya sa akin ng favor kung pwede
palitan namin yung schedule, yung oras ng klase namin. Dahil siya na yung last class ko, so kami na yung magkasama, may free time na ako, the rest after ng klase ko. So may time kami na makapag-usap, makapag-bonding. Yun yung hidden agenda ng asawa ko that time. Ayun, very sweet naman si Alex. Kasi lagi niya talaga akong hinahatid pa uwi. So yun, walang hindi niya sinasabi na gusto niyang manligaw kasi hindi uso yun sa mga Koreans. Ayun, dahil nakakahalata na ako na parang may something dito kay Alex. So ako, tinanong ko siya kung may gusto ba siya sa akin. So tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, do you like me? Parang gano'n, ang arte, no? Ayun, tapos sinabi naman niya na may gusto siya sa akin, na nag-e-enjoy siya sa company ko, ganyan. Time, nag-yosi si Alex. So, parang yun yung ayoko sa kanya. Mabait kung sa mabait. Ayoko lang na nag-smoke. So, I asked him kung kaya niyang mag-stop mag-smoke. Sasama ako na mag-Baguio. Kasama yung isang co-teacher ko. And he did. Para sa akin. Siguro ganun talaga ako kagusto ni Alex. So yun, doon na nag-start. April 1, sinagot ko siya sa Baguio. Naging kami sa Baguio. Ayan. Grabe yun yung araw na naging kami. Sobrang throwback rin naman talaga yan. Bashers, pasok! So si Alex, habang nanliligaw na pala siya, diba, hinahatid niya ako. Pinakilala ko na din siya sa amin. So, syempre, ang initial reaction ng nanay ko sa ayaw niya kasi nga, foreigner. Very traditional si Alex. As in, mag-visit talaga siya sa bahay namin. Kakain siya kung ano yung hinanda para sa kanya. And walang reklamo yan, masarap or hindi masarap para sa panlasa niya. Kakainin niya, uubusin niya talaga. So yun, siguro isa yun sa mga bagay na nagustuhan ng nanay ko. Kasi well-mannered si Alex. When we were officially in a relationship, I stopped teaching him kasi parang feeling ko hindi proper na tumatanggap ako ng sweldo sa boyfriend ko. Pero halos everyday pa rin kaming nagkikita, everyday kaming magkasama. Si Alex kasi, sinabi ko nga, hindi siya expressive talaga. Hindi siya pala salita. Siguro kasi hindi siya ganun kagaling mag-English. Kaya more on action si Alex. Ang ginawa niya nung 22nd birthday ko yata, he surprised me with travel tickets. He asked me kung gusto kong sumama. Yung pala, nakabili na siya ng tickets namin. Ano daw niya sa akin yun? Birthday gift daw niya sa akin. So, yun, nag-Asian tour kami. Pero, syempre, he asked for permission sa magulang ko. In fairness naman sa kanya, paano kung hindi pumayag? Ay, naku, kahit hindi pumayag nanay at tatay ko, sasama talaga ako. Asian tour yun, no? Sayang naman. So, yun. Anyway, pumayag naman ng nanay at tatay ko. Very gentleman to si Alex. Ang sabi niya sa nanay ko, you don't have to worry. I'll take care of Tonette and I'll respect her. Wow! Siyempre, ang nanay ko naman, ewan ko kung siguro nagtiwala na din. So, yun, natuloy kami sa Asian tour namin. So, we went to Cambodia. Saan pa? Kuala Lumpur, ayun, sa Thailand, sa Singapore. So, nag-tour kaming dalawa. And, he stick to his words. He respected me talaga. Ayun. One of the things na talagang mapupuri ko sa asawa ko na pwede kong ipagmalaki sa mga anak ko. Ayun, kahit dalawa lang kaming nag-travel, magkasama kami sa hotel. Naku, napakasanto ng asawa ko. Feeling ko hindi ako attractive that time. Ang maganda kasi kay Alex, super persistent siya na makilala yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, ako.
kung ano yung buhay ko sa Philippines, ayan. Yun yung gusto ko kay Alex kasi walang reklamo kahit mainit yung bahay namin. Kasi wala namang aircon sa bahay namin dati, fan lang. Ayun, naalala ko. Parang ang pogi ng asawa ko ngayon sa paningin ko. Naalala ko habang nagkikwento ako. Ayun, ang pogi ng asawa ko pala, no? Hindi lang yung physical appearance. Ang pogi ng pagkatao ng asawa ko. Si Alex kasi mahilig mag-travel. So ang ginagawa niyan, laging nagpa-plan yan ng travel namin. Halos mawalan na ako ng trabaho dahil dyan sa kaka-travel namin na yan. Wala na akong ginawa, samahan siya sa Philippine Adventures niya. So kung saan kami nakarating, sa Palan, sa Vegan, ayan. Grabe talaga, as in, ang itim ko na nga, mas lalo pa akong umitim nung naging kami. Kasi ang hilig mag-travel noon. Ang hilig-hilig niyang i-explore ang Pilipinas. Anyway, ang sabi niya, mas lalo daw akong maitim. Mas lalo daw akong attractive. Hello! Nakakainis tong asawa ko. Dahil yung skin color ko daw makes me more beautiful. Ngayon. So, hindi nga niya gusto niya na gumagamit ako ng mga whitening products. Kasi gusto niya yung skin color ko. O, diba? So, for months, ganun kami. Until makatanggap siya ng email na natanggap na siya sa trabaho sa Korea. So, for almost 2 years, LDR kaming mag-asawa. Actually, mahirap. Then, na-base siya sa Iran to handle a project. So, malayo na nga ang Korea, mas malayo pa ang Iran. And that time, I already stopped teaching Koreans. Nag-work na ako sa MDC or Mercury Drug Corporation. So, LDR kami for almost 2 years. Tapos, after ng contract niya sa Iran, he went to Philippines to visit me. O, diba? Tapos, balik ulit ng Korea. So, that time sa Korea na siya nag-work. Ang naging setup namin, once in every 3 months, mag-visit siya sa akin. After ng work niya, on Friday, magta-travel siya papunta ng Pilipinas. Ang dating niya, Saturday ng madaling araw. Tapos, Saturday kami magkasama. Sunday, babalik na siya ng Korea. So, darating siya ng Saturday ng madaling araw, magta-travel kami papuntang Baguio. Sa Baguio namin spend yung weekend namin. Kasi favorite place namin yun eh. Kasi doon kami naging mag-on. So, binabalik-balikan namin yung Baguio. So, parang that time okay pa sa akin. Kasi nga, pareho naman kaming busy sa trabaho. Kaya lang, parang nag-worry ako nung nakipag-date siya sa isang Korean. Dinate niya daw kasi, hindi niya ma-turn down yung tita niya na nagpakilala. So, yun. Parang naisip ko, posible na na hindi kami magkatuluyan. Kasi, anong laban ko naman? Ang layo namin sa isa't isa, diba? Yun. Pwede niyang makasama kasi nasa Korea na. Kaya niyaya ko na si Alex magpakasal. Oo, ako yung nag-iya sa asawa ko na magpakasal. Kasi that time, nasa 30s pa, kaka-30 pa lang niya yata. So, dito sa Korea, hindi pa stable yon yung mga ganung edad. And kaka-start pa lang niya magtrabaho nun. Nung una, ayaw niya kasi masyado pang bata. Tapos the time, 24. So, parang nagdadalawang isip siya na magpakasal kami. So, nag-ask siya sa akin ng time kung pwede pag-isipan niya. So, siya talaga yung nag-isip, di ba? Kung pakakasalan niya ako or hindi. Gusto niya akong pakasalan, pero hindi pa that time. Kasi sabi niya, hindi pa daw siya stable. So, I gave him ultimatum. Kung ayaw mo magpakasal sa akin, maghiwalay na lang tayo. So, yun na. Tapos, siguro na natakot siya na maghiwalay kami. Nag-decide siya na
na magpakasal na kami. Nagpakasal naman kami in 2009. So Alex and I finally tied the knot in September 2009, and the rest is history. We've been happily married for more than 10 years now and blessed with 2 beautiful children, si Ina at saka si Ijun. So yan yung love story namin, and that is the story how I met my Korean husband. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please don't forget or consider subscribing, like and share Pinay Mom in South Korea. And don't forget to click the notification bell so you can always be updated whenever I post new videos. Annyeong! Stay safe, everyone!